Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, komentaristang walang inuurungan, walang kinatatakutan, nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi na mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, ang boses ng taong bayan. Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong korap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Medyo pasyensya na po kayo sa ating ngayon, sa ating pong kinalalagyan ngayon. Medyo maingay po, no? Siguro dun po sa mga kababayan natin na nagtataka at nagtanong bakit parang puro mga replay yung aking in-upload. Totoo po yun, dahil nga po sa meron pong hindi maganda na nangyayari, pero ganun pa man, mga minamahal kong mga kababayan, pinapasadyos na lang ho natin. So ang nakakaalam na lang ho nito yung ating pong mga malalapit sa ating puso, no? Pero ganoon pa man, mga minamahal kong mga kababayan, siyempre hindi natin pwedeng kalimutan na batiin muna yung ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy pong sumusubaybay, tumututok po sa inyong lingkod Epipanyo Labrador dito po sa ating programa ang Kumpirmado. Sa umaga pong ito, mga minamahal kong mga kababayan, pag-uusapan ho natin ito pong ginagawang pagpapalakas po ng puwersa ng mga Duterte. Kahapon po may tumawag ho sa akin na isang congressman na sabihin na lang ho natin na malapit ho sa puso ng mga Marcos. So ayon po sa kanya, mayroon po silang natuklasan na yung iba nilang mga kapartido ngayon, pasensya na ho kayo sa ingay yung kapartido po nila ngayon na kasapi po ng kanilang samahan, yung iba po ay tila nakukumbinsi na po ng mga Duterte na makipagkaalyado sa kanila. So yung mga kaalyado po ngayon ng ating mahal na Pangulo, yung iba po sa kanila ngayon ay yung iba ay unti-unti ng kumbaga kinakagat yung pain ng mga Duterte. So yan po ngayon ang kinakatakot ng ating kaibigang congressman na kausap po natin kagabi, dahil pwedeng mag-cause po yan na kung saan baka mabulaga po ang ating Pangulo na pagdating ng ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, magulat na lang siya na yung kanyang iniisip ng mga kaibigan, kaalyado, ay maging kasama na ni Digongyo at maging kalaban na rin niya. So yan po ngayon ang ating pinagtutuunan ngayon ng pansin. At kagabi nga tumawag po ako sa iba nating mga kasamahan kung ano yung status dyan sa kanilang lugar, lalong-lalo na po dyan sa parting Mindanao. So, ng mga nakaraang mga survey po natin, halos
70% po ng mga politiko dyan sa Davao o dyan sa parting Mindanao ay ayaw na at dismayado na kay Duterte. Pero itong mga nakaraang mga sumunod na linggo, buwan, tila may naririnig na ho tayo at umuugong na po yung usapin na parang babalik ko sa piling ni Duterte itong mga politikong sumisip-sip ngayon kay Marcos dahil nga sa napakalaking offer na biyaya o pera na imumudmud sa kanila ng mga Duterte. So ito na yung sinasabi natin, mga minamahal ko mga kababayan, na kapag pera na ang pinagalaw ng mga Duterte, walang imposible. So, pasensya na po kayo talagang ganoon. So, ito na yung sinasabi natin na kapag kapera na talaga yung pinagalaw ng mga Duterte, maraming pwedeng mangyari, maraming pwedeng mabago. So, inaasahan pa rin natin na sana hindi lahat ay kumagat sa pain ng mga Duterte, kasi kung lahat ng mga politiko ay kakagat sa offer na ibibigay ng mga Duterte, masasabi natin na parang ang magiging kahantungan nito ay talagang babaksak talaga si Bongbong Marcos, no? At maaari ding yung mga kanyang mga kaalyado ay matalo kasi mahahati ho sa ilang division yung suporta. So ito yung sinasabi natin mga kababayan na talagang pagpera na ang pinakilos, kasi hindi na kayang pakilusin ni Duterte yung impluwensya niya Hindi na siya ma-impluwensya si Bongbong Marcos na. Pero dahil nga sa alam naman natin na halos yung pera sa mundong ito ay ginagawang Diyos na ng mga tao, maaaring yan din ang sambahin ng mga sipsip at walang mga paninindigang politiko na nililigawan ngayon ng mga Duterte. Kung di po ako nagkakamali mga kababayan, ayon pa nga po sa congressman na kausap po natin kahapon na ayaw na lagi pabanggit yung kanyang pangalan dahil nga sa ayaw niyang magkaroon ng butas yung kalaban o mahanapan sila ng butas ng kalaban. Diyan po sa parting Negros Oriental, ang alam po nila halos 99% po ng mga politiko dyan ay solid na po na susuporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at maging sa kanyang mga kaalyado. Pero itong mga nakaraang mga buwan, sa tulong ng pamilyang Tebes, isa-isa pong nasusungkit ng pamilyang Tebes at nakukumbinsi ng pamilyang Tebes na umalis sa partido ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itong mga nasabing mga mayor. So, hindi natin alam kung gaano kalaki yung inoffer at ano ang kanilang sinabi o sinasabi para sila ay sumuporta kay Digongyo. Ngayon, dito nga po sa parting Cebu, ayon pa nga sa kanya, ganun din. Yung monitor nila sa loob ng mga ilang buwan ay talagang sabi nga nila 88% kay Bongbong Marcos. Pero ngayon po halos hindi na po kumakalahati yung sumusuporta ngayon kay Ferdinand Marcos Jr. dyan sa Cebu dahil nga sa sabihin na natin nasusungkit o inuoperan kasi ng napakalaking halaga.
So yun yung sinasabi natin dito na sa bandang huli, kapag ang isang tao ay talagang pinakitaan ng bilyon-milyon o bilyon-bilyon o milyon-milyon, etc. Maaaring mabago po yung niya, yung kanyang pong pananaw, yung kanyang prinsipyo, maaaring maibenta niya o maaaring hindi siya magkaroon ng paninindigan. So yan po yung nangyayari ngayon. So sana yung ibang mga politiko na ngayon ho ay sumusuporta sa ating mahal na Pangulo, magkaroon po kayo ng paninindigan. Kasi sa pagiging totoo ninyo at sa inyong paninindigan, ang maliligtas nyo po dyan ay hindi lamang po yung sarili, pati po yung taong bayan na nagkakaroon na po ng takot sa mga Duterte dahil nga po sa kanilang yung kawalan ng kanilang pagiging makatao at hindi makadiyos. So sana kasi pera-pera po, lalong-lalo na ngayon, bawat politiko pala na pinatakbo o patatakbuhin ng mga Duterte, isa na yan si Philip Salvador. Si Philip Salvador walang pera, pero kumbaga parang kay Robin lang din yan. Patatakbuhin siya ni Digonio sa isang kondisyon na lahat ng sasabihin ni Digonio kailangan sundin niya kapalit ng pagpapatakbo sa kanya at pagsuporta sa kanya. So yun po ang nakakabahala dyan, na bagamat hindi na presidente si Digonio, magmumukha pa rin po siyang presidente kasi siya ang namuhunan, so kailangan tumubo siya. So ibig sabihin lang ho nun, dahil siya ang tutulong kay Philip Salvador, siya ang mamumuhunan kay Philip Salvador at sa iba pang mga politiko, kinakailangan sumunod sila sa pinag-uutos ni Digonio. Kasi pag hindi nila sinunod yung utos ni Digonio, malaking problema yan. Kaya nga si Robin Padilla, para hindi malaki yung problema niya, lahat ng pinag-uutos, tingnan nyo kung anong galawan nila Bongo, anong galawan nila Bato, yun din ang galawan niya. Kasi hindi siya pwedeng humiwalay. Dapat follow the leader siya, dapat sumunod siya sa amo niya. Kumbaga parang isang aso yan na pag sinabi ng amo mo sit, upo. Pag sinabi ng amo mo kagatin mo, kakagat. Yan naman ang nagiging sistema ngayon at yan ang ginagawa ngayon ng mga aso ni Digonio, na kapag inutusan sila na sige, bumanat kayo, magpalabas kayo ng istorya na ganito, tumira kayo ng ganito, diba? Ganito gawin nyo, lumaylo mo na kayo, magkunwari kayo. So lahat gagawin nila na kung saan para silang sumusunod sa isang presidente pa rin. So yan po yung nangyayari ngayon, mga minamahal ko mga kababayan. Yan ang sitwasyon ngayon ng mga iniluklok ni Duterte sa kanilang mga posisyon. Diba? Katulad ni Bongo. Si Bongo, kahit senador yan, pag sinabi ni Digonio na dilaan mo puwet ko, didila yan. Kasi dyan siya yan ang ano niya diba? Sabi ko nga, kung papipiliin si Bongo, sa totoo lang yung walang plastikan, kanino nga maglilingkod sa taong bayan, kay Digonio. Natural kay Digonio kasi hindi siya magiging senador kung hindi dahil kay Digonio. Diba? Hindi siya makikilala kung hindi dahil kay Digonio. Kaya kung ano mang meron ngayon si Bongo, yan ay dahil kay Digonio na dapat niyang suklian, bayaran. Kaya kailangan nakikita nyo naman, kahit nga siya ay politiko na, senador na, yung oras niya 5% lang sa gobyerno o sa mga taong kanya pinaglilingkuran, 99% sa kay Digonio. Diba? Mantakin mo, hindi man lang kumalahati yung oras niya para sa bayan. 99% kay Digonio, 5% lang ang sa gobyerno o sa mga tao na dapat niya pagserbisyuhan o bigyan ng kanyang paglilingkod. Pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, talagang ganun. Kasi yan ang sistema ngayon at yan ang nangyayari ngayon dito sa ating bansa. Hindi na natin may tatanggihan, maliban na lang doon sa mga kababayan natin na hindi nakakaunawa at hindi nakakapansin yan. Pero sa atin na tayo nakakapansin naman sa mga bagay-bagay na yan. Kaya sinasabi natin dito. Pasensya na po talaga kayo sa ingay Talagang napakaingay po ngayon dito sa aking likuran. So, ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, sana
magkaroon ng paninindigan. Kasi delikado po, biro mo tahi-tahimik lang. Kaya pala tahi-tahimik ngayon yung mga Duterte kasi yung ibang mga politiko dyan, kasi yung ibang mga politiko dyan nabayaran na pala at sumasang-ayon na sa kanila. So nakakakuha na sila na kumbaga sa pangingisda, hinay-hinay na may nabibingwit na ang mga Duterte na mga isda na walang mga prinsipyo. So yan ang nakakatakot ngayon, mga minamahal ko mga kababayan. Kaya nga sabi ko, wala talaga pagka sa nakikita ko nga yung trilyon-trilyon na ninakaw ni Digongyo sa taong bayan, yan ang ginagamit niya ngayon. So hindi posible na halos lahat ng mayor ay maoperan nga ni Digongyo o mga congressman o gobernador na hindi nakatakataka na makaka-offer talaga siya, makakapagbigay siya ng limpak-limpak ng pera sa mga politikong yan, dahil nga sa bilyon-bilyon at trilyon-trilyon din naman yung ninakaw niya bago siya bumaba bilang presidente ng ating bansa. So sana may ilan pa ring mga congressman, mayor, gobernador na maninindigan para sa kapakanan ng ating bansa. So ewan ko lang po kasi mamayang hapon baka mag-usap uli kami nitong congressman na tumawag sa akin, at salamat po sa kanyang tiwala, no? Pero tulad nga ng sinasabi ko, ipanalangin ho natin ang ating bansa, maging ating Pangulo, maging yung mga politikong kumbaga parang kumakagat na sa pain ni Digong. So yun lamang po mga minamahal ko mga kababayan, at pasamantala tayo muna po ay mag-iwahiwalay sa programang ito. Muli po, tulad po ng sinasabi ng iyong lingkod, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po ng mamahal sa ating ng bayan. Maraming salamat.